Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong love reading for September 2024. So, tingnan natin muna yung energies na parating sa inyo para sa mga in a relationship. So, ibig sabihin you're connecting with someone romantically for Pisces. Anong ganap ngayong September? King of Swords, so pwedeng itong person na to ay isang air sign, Gemini, Libra, Aquarius, someone na masarap kausap, someone na seryoso sa buhay. Can also be a Sagittarius. Four of Wands, yung iba sa inyo meron na kayong family ng person na to or you are living together. I think, yung iba sa inyo, you are dealing with someone na hindi siya masyadong hindi siya masyadong expressive ng feelings niya. You have the Devil card, which is Capricorn. Oo. So, maaring Capricorn, Sagittarius, kasi medyo detached yan sila eh. Pagdating sa emosyon nila. And also Aquarius. If you are in a relationship, maari ring you will be more, parang you will stay more sa bahay with your person. Pwede ring mas magiging madalas ang inyong, lovey-dovey, ang inyong, pagsasama, madalas ang pagsasama. Yung physical na pagsasama, maaaring mas madalas kayong magkakaroon ng intimacy, expressing your love for each other, na hindi sinasabi, ginagawa lang, ganon. Let's see what else. Mature man. O yan, yung iba sa inyo, you are dealing with a person na it's either mature na siya mag-isip, mas mature siya mag-isip kesa sa'yo, or mas matanda siya sa'yo, or merong age gap yung inyong relationship. Mas malaki yung age gap. Dating queen. I feel like, inaalagaan ka ng person mo. Na tipong, kung ano yung mga needs mo, especially sa mga material things, na ibibigay niya yung, yung needs mo. And I also see na pwedeng mas madalas kayong lalabas ng person mo, going out on a date, experiencing yung mga high-end things, mga luxurious things. Pwedeng mag-check-in kayo sa isang 5-star hotel or may itatry kayo na restaurant na medyo 5-star na restaurant, no? Yung tipong medyo mamahalin yung mga menu nila. You show up in my dreams. It helps me process buried memories. Parang meron kayong mga i-look back na mga naging experiences nyo together na syempre it gives you parang nostalgia na ito yung isa sa pinagdaanan natin before, pero tinan mo, look at us now. We're still strong, we're still thriving. I can't validate our love in 3D until I understand our spiritual love in 5D. Give me time to explore this aspect so I can be strong spiritual partner for you. So, there's also a possibility na isa sa inyo nag-undergo ng spiritual awakening. May mga times na you're questioning, pwedeng kine-question nyo kung siya na ba talaga yung person for you or meron pa. Kasi I see someone here, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with, na, let's say, halimbawa ikaw, may mga times na parang na-attract ka pa rin sa ibang tao, na inisip mo, bakit ganon? Meron na karelasyon. So, kaya minsan napapaisip ka, ito na bang person na ka-deal mo? Siya na ba talaga for good? O meron pang iba? Oo. As long as okay naman kayo, walang problema sa relationship nyo, things are going strong, may effort siya sa relationship, then I don't see any reason para sa'yo na mag-doubt sa person na to. Diba? Na magduda ka sa kanyang pagmamahal sa'yo. Ayan. Merong expectation. Yes, pagdating sa relationship, importante rin talaga yung communication nyo sa isa't isa. Ano yung ine-expect mo sa person mo? At ano rin yung ine-expect niya sa'yo? So,
importante niya na alam nyo yon. Kasi pwedeng nag-expect yung person mo sa'yo, tapos hindi mo na ibibigay sa kanya. So, kahit na alam niya na hindi mo alam yung expectations mo sa kanya, somehow may disappointment na mararamdaman yan. 'Di ba? Kaya kailangan mag-effort. So, I think this September, you will uh, give more effort sa relationship, or maaring yung person mo, mas mag-effort sa inyong relationship. Like, lalabas kayo together, you will spend more time together, dating, ganyan. Kasi it will really help na magpalakas ng inyong bond, ng inyong person. Kasi kahit na may mga anak na kayo, or matagal na kayo, importante rin once in a while lumalabas kayo, di ba? To enjoy. Focus on love. Look for the good in everyone. So, kapag may mga pagkakataon na parang nagdududa ka sa person mo about kung siya na ba talaga yung for you, isipin mo yung mga bagay na nagawa niya para sa'yo, yung mga sacrifices niya. You will realize kung this person has really be the, parang, minsan kasi naghahanap tayo ng mga bagay na hindi naman yun na ibibigay ng person natin. Dahil lang nakita natin sa iba. Oo, aminin nyo. Minsan ganon. But, yeah, you're going to focus on the good in your relationship. At yun yung magpapatibay sa inyong connection. Okay? So, that's for the in a relationship. Then, doon naman tayo sa mga single. Meron bang parating? May magpapakilig ba sa inyo? May magpapakilig ba sa mga Pisces na single ngayong September? What's going on in their love life? Ooh. Meron kang maaalala person from your past? Para kasing mahal mo pa tong taong to eh. Oo, kaya alam mo yung we are all energies, no? So maaring ang vibration ng energy mo is still vibrating for your person from the past na you are still healing from. Okay? Although may opportunity for a new person coming in, pwedeng kung ikaw ay nag-aaral, no? Kaklase mo or katrabaho mo. But you really have to work on yourself muna. Meron ka muna kailangang ayusin sa sarili mo regarding your past, to let go of that. Tinan mo, nire-release niya yung past niya because this is a rebirth. And Four of Swords is also about healing. So your focus mo ngayon healing from your past. Kaya yung iba sa inyo single kasi hindi pa kayo nakaka-move on from your past, pwedeng energetically, pwedeng akala nyo okay na kayo, but deep within you, andun yung trauma, andun yung takot, na baka ma-experience nyo ulit yung naging problema nyo sa past. Diba? Nagkakaroon kayong spiritual growth. You are learning from your experiences. That's also part of your healing. So, yung iba sa inyo, huwag mag-alala kasi bata pa kayo. It doesn't matter din naman sa age, no? Kasi you can be 60 years old, pero youthful ka pa rin. Yung tipong, you can still have fun. You appreciate having fun, diba? Oo. So, pagdating sa love, age doesn't matter. Communication, I watch on social media and the internet. It's my way of staying close and finding out more about you. Oh, okay. So, maaring iba sa inyo, ito yung ginagawa nyo sa ex nyo. Ini-stalk nyo pa rin, chine-check nyo. Paano kayo makaka-move on? 'Di ba? Kung updated pa rin kayo sa ex nyo. Oo. So, I feel like, yung iba naman, merong person na nag-check sa inyo sa social media. Our love will manifest through the union of heart and mind. Expanding these areas allows our love to grow. So, I feel like there is someone in your life na maaring dumating sa buhay mo the moment na masabi mo sa sarili mo na healed ka na. Oo, may nagkaka-interest sa'yo eh. Na pwedeng itong person na to magli-lead to sa isang very serious commitment. O, diba? O, the cards don't lie. True love is coming in sa inyo, Pisces.
Kailangan rin mag-effort ka sa sarili mo, alagaan mo yung sarili mo. And if there's someone na nag-e-effort para sa'yo, then maaring ito na ang sign na siya na yung person na hinihintay mo. Relationship patterns, it takes strength to recognize the need for change. Yes, so ito yung change na sinasabi ko sa inyo, that you have to let go of the energies from your past at mag-transform, mag-heal because there is an opportunity for new love para sa inyo. Okay? So that is your reading. Pisces, thank you so much. Bye.